Laser sa mata? Narinig nyo na ba yung procedure na yon? Panoorin nyo ang video na ito hanggang sa uli. Ay mga idol, ako si Doc Doms and welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang, hindi ko ginagawa ang video na ito para mag-diagnose ng mga sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkus, ito ay ginagawa ko para mas maintindihan yung mabuti ang mga sakit nyo sa mata na na-diagnose na sa inyo. So, ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang procedure na tinatawag na laser. Tara, let's discuss. Ang laser kasi ay matinding sinag ng ilaw. Ito ay nagagawa kapag ang kuryente ay dumaan sa isang substance tulad ng gas o kristal. Tapos yung substance na ito ang magtatakda ng kulay ng laser at para kung paano ito magagamit. Isa kasi ang laser sa ginagawang procedure sa mata para sa mga iba't ibang sakit nito. So may dalawang uri ng laser na ginagamit sa mata. Una dyan ay yung thermal laser na kung saan yung ilaw ay kino-convert into heat energy na pwedeng gamitin sa mga sumusunod. Para isara yung naglilik or tumatagas ng mga blood vessels or ugat sa likod ng mata. Pwede rin itong sirain yung mga abnormal na tissues tulad ng tumors. Pwede rin itong isil yung napunit or natanggal na tissue. Pwede rin itong gamitin para gumawa ng bagong daluyan ng fluid sa loob ng mata para gumanda yung daloy ng fluid at hindi tumaas yung pressure sa loob ng mata. Pangalawa naman ay yung photodisruptive laser. Ang laser naman na ito ay ginagamit para baguhin ang shape or pwedeng sirain yung parte ng mata. For example, pwede niyang hiwain or parang tanggalin or sirain yung parte ng mata na nakakaharang sa paningin ng pasyente. O di kaya baguhin yung shape ng cornea para mawala yung grado ng mata. Kaya maraming klase ng laser, no? At iba-iba ang paggamit nito sa iba't ibang sakit ng mata. Ano-ano nga ba yung mga sakit sa mata na pwedeng gamitan ng laser? Una dyan ay kapag nagkaroon ng butas or punit o di kaya detachment sa may retina. Ang retina kasi ay isang layer ng tissue na dapat nakalapat dun sa likod na dingding sa loob ng ating mga mata. Pag nagkaroon ito ng punit or butas ay pwedeng pumasok yung tubig or fluid sa likod ng retina at ma-detach ito mula sa pagkakadikit nito na pwedeng mag-cause ng pagkawala ng paningin dun sa na-detach na retina. So, ang tawag sa sakit nito ay retinal detachment. May video na ako nagawa about sa sakit na ito na pwede nyo nang panoorin. So, pwedeng gumamit ng thermal laser para parang i-welding yung butas or isil yung butas para hindi ito pasukan ng tubig at hindi mag-lead sa retinal detachment. Next naman, pwede rin gamitin ang laser sa sakit na tinatawag na diabetic retinopathy. Kapag may diabetes ka kasi, yung mataas na sugar sa katawan ay pwedeng mag-cause ng abnormal na pagdaloy ng dugo sa ating mga retina or sa loob ng mata. At kapag hindi maganda yung daloy ng dugo sa mata, ay hindi rin maganda yung pag-deliver ng oxygen at kinukulang ito. So kapag kulang ang oxygen ay parang nasasakal or hindi makahinga yung retina at mangangailangan ito ng additional na oxygen. So gagawa ito ng mga maliliit na ugat para mag-deliver sana ng additional oxygen. Kaso yung mga maliliit na ugat na ito, yung tinatawag na neovascularization, ay mas makakapahamak pa imbis na makatulong dahil hindi ito nagde-deliver ng oxygen at bagkos ay ito yung mga madaling magputukan at mag-cause ng pagdugo or bleeding sa loob ng mata na pwedeng mag-lead sa mga iba't ibang komplikasyon na pwedeng makabulag. So, ginagamit ang laser para pigilan or ihinto yung paggawa ng mga maliliit na ugat or neovascularization para hindi ito mag-cause ng komplikasyon na pwedeng makabulag. May video na rin ako about sa diabetic retinopathy, panoorin nyo na lang din. Next naman ay yung sakit na tinatawag na macular degeneration. Ang macula kasi ay isang parte din sa retina na siyang responsable sa sentrong paningin natin. So kapag nagkaroon ng problema sa macula,
ay magkukos ito ng paglabo ng sentrong paningin kumpara doon sa peripheral vision or sa gilid. Sa macular degeneration kasi, ang macula ay nasisira or naaapektuhan ng abnormal na daluyan ng dugo sa ilalim ng retina. So ginagamit ang laser para maiwasan ng progression at karagdagang pinsala na pwedeng maidulot nito. May video na rin ako about macular degeneration. Next naman, pwede rin gamitin ng laser sa sakit na tinatawag na glaucoma. Ang glaucoma ay isang sakit din sa mata na pwedeng makabulag kapag hindi naagapan. Kadalasan nangyayari ito dahil hindi maganda yung flow ng tubig or ng fluid sa loob ng mata na naiipon at pwedeng mag-lead sa pagtaas ng pressure sa loob nito na pwede namang mag-cause ng pagkasakal or pagkasira ng optic nerve na pwedeng mag-lead sa pagkabulag. So, ginagamit naman ng laser para gumawa ng bagong butas or daluyan ng tubig para hindi ito maipon at magkaroon ng magandang daloy ng fluid sa loob ng mata para ma-maintain yung normal na pressure nito. So, panoorin nyo na lang din yung video ko about sa glaucoma para sa mas komprehensibong discussion about sa sakit na ito. Next naman ay ang sakit na catarata or cataract. Sa loob kasi ng mata natin, meron tayong lente na klaro at transparent na dapat ganun lang siya para makakita tayo ng malinaw. Pero usually kapag tayo tumatanda, no, at the age of 60, unti itong namumuti, no, instead na transparent. So pwede itong mag-lead sa paglabo ng paningin at pagkabulag. Unfortunately, wala pong gamot para sa katarata kundi operasyon lamang. So yung ibang ophthalmologists ay gumagamit ng laser para tulungan sa ibang steps or hakbang ng operasyon para mas mapadali ito. Pero to clarify, wala pong laser para matanggal yung katarata. Tumutulong lang ang laser sa ibang steps ng operasyon. So kailangan pa rin operahan at para matanggal yung katarata ng isang pasyente. At after ilang months ng operasyon at natanggal na ang katarata, ay meron pa rin pwedeng mamuti na manipis na parte ng lente. Ito yung tinatawag na secondary cataract. Pero para sa namuting manipis na parte nito ay pwede na lang gamitin ang laser para gumawa ng butas para makapasok yung ilaw ng mas maayos at makakita tayo ng malinaw. May video na rin ako about cataract at secondary cataract. And lastly, gumagamit din ng laser sa refractive surgery. Ito ay operasyon sa mata sa mga may grado or yung tinatawag na refractive error. Isa ang LASIK sa maraming klase ng refractive surgery. At ito ay gumagamit ng laser. Gumagamit ng laser para ma-reshape or baguhin or hulmahin yung shape ng cornea para mapawala yung grado sa mata. Ang cornea kasi ang isa sa mga responsable nung pagkaroon ng grado sa loob ng mata. Ang procedure na laser ay may advantage kumpara sa mga talagang hinihiwa or operasyon dahil mas mababa ang panganib at ang pagkakaroon ng infection mula dito. Dahil mas may control ang ophthalmologist kumpara sa mga pwedeng mangyari na hindi na makontrol sa mga operasyon. Maaari ring gawin ang laser procedure ng outpatient or sa mismong opisina ng iyong mga doktor. So maaari kang umuwi kagad at mas mabilis ang paggaling mula sa procedure na ito. Ang laser eye procedure ay maaaring mahalaga para sa mga ibang sakit sa mata. Ngunit tulad ng ibang operasyon ay meron pa ring mga pwedeng risks at complications na pwedeng mangyari pero mas mababa kumpara sa operasyon mismo sa mata. So makipag-usap sa inyong mga ophthalmologists para sa mga benepisyo at mga komplikasyon na pwedeng maidulot nito. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang laser eye procedure. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.